Marami ding restaurant na pwedeng pagpilian. Pero di gaya ng mga nakakaraang Mother's Day, kapansin-pansing mas kakaunti ang mga dumayo sa labas. Karamihan kasi nanatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay para sama-samang manood ng laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao at ni Sugar Shane Mosley. Para mas matipid, para tsaka buo yung pamilya. Tsaka para mas sa bahay lang. Tsaka para kay Pacquiao din, para sinusupport namin si Pacquiao. Doesn't matter kahit saan naman, basta magkasama lang kayo ng mga bata. Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Isa pang bangkay mula sa nag-crash na eroplano sa Indonesia nitong Sabado natagpuan na. Sa kabuuan 20 labina ang narecover ng mga otoridad. Ayon sa mga rescuer, hindi sila titigil hanggat hindi nila nahahanap ang iba pang nawawalang pasahero, pati na po ang black box ng eroplano. Ayon sa Transportation Ministry ng Indonesia, malapit na sana ito sa runway nang ito'y bumagsak dahil sa masamang panahon. Later showbiz balita ay atin ni Luan Di. Luan. Salamat, Igan. Paris Hilton hindi na itago ang paghanga sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Present pa siya sa press con sa Las Vegas kung saan personal niyang nakilala ang mag-asawang Manny at Jinky. At hanggang sa Twitter, litaw na litaw ang pagiging Pacman fan ng hotel heiress. Sinabi pa niya sa tweet na excited na siyang makita muli ang dalawa sa araw na dumalaw siya dito sa Pilipinas. At hindi lang po si Paris ang artistang tinamaan ng Pacquiao fever kahapon. Isa na po rito ay ang American Idol Season 9 winner na si Lee DeWise na nagsagawa ng kanyang mall show sa bansa nitong weekend. Pinuri niya ang ipinakitang performance ni Manny sa ring, habang dismayado naman siya sa kababayang si Mosley. Sa kanyang Twitter naman, iginaan ng Party Pilipinas mainstay na si Francesca Farr ang kanyang pagbati sa tagumpay ni Manny. Si Maxine Magalon na naman nakyutan sa yellow gloves na ginamit ni Pacman kahapon. Habang si Raymond Gutierrez, itinuwit na parang mas gusto parang makipagyakapan ni Mosley kaysa labanan ng ating pambansang kamao. More Chika stories coming your way. I'll be right back. Igan? Salamat, Luan. At makikibalita na tayo sa daloy ng trapiko mula kay Lava Juver. Love. Maraming salamat, Igan. Sa mga oras na ito, mga kapuso, silipin na po natin ang daloy ng trapiko sa ating mga kalsadahan. At syempre, ingat-ingat sa ating mga motorista dahil syempre, basa po yung ating kalsadahan. Madulas po yan. Huwag tayo masyadong nagmamadali. Unahin na po muna natin ang kahabaan po ng A. Bonifacio Avenue via GMA Traffic System, mga kapuso. Yung pong kaliwa ay patungo ng EDSA at yung kanan na may patungo po ng Blooming Treat. Ayan, makikita po natin ngayon sa ating mga camera o sa ating mga telebisyon ay ang EDSA Kamuning muna, mga kapuso. May kita natin ang napakabigat na pong daloy ng trapiko ng kanang bahaging lane. Yan ay patungo ng Makati and South area. Punong-puno na rin po ang ating flyover hanggang sa may bandang EDSA Cubao. Ang kaliwang bahagi naman po patungo ng Norte at Monumento ay wala naman ng problema. Napakaluwag pa rin po sa mga oras na ito. Mula naman po dyan sa may EDSA Cubao and EDSA Kamuning, kahabaan naman po yan ng EDSA Ortigas. May kita natin ito pong nasa kaliwang bahagi ay patungo po ng Makati area, tuloy-tuloy pa rin. Yung po ating nasa yung isang flyover na medyo mas mataas, yan ho ay patungo ng Pasig area and Antipolo area, wala rin hong problema. At yung kanang bahagi naman po patungo ng EDSA Cubao, wala rin hong problema sa mga oras na ito. Mula po dyan sa may EDSA Ortigas, ang sunod natin ay ang McKinley Road at intersection po niyan ay ang 26th Street. Makikita natin ang kaliwang bahagi, may pila na pong nararanasan. Yan ay patungo ng Bikutan area at yung kanang bahagi yung patungo ng C5, napakaluwag pa rin po sa mga oras na ito. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. May coding tayo ngayong araw, mga kapuso, Monday. Mga plaka ho nagtatapos sa numbers 1 and 2. Ako pa naman nag-isang reyna ng kalsada. Lava Juver, Malman, John and everything. Of course, balik sa Igan. Salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, truck na may kargang mga konkretong poste. Na-aksidente po sa Maynila. Lalaking walang paa, 10 taon na nagtatanim ng mga puno sa Northern China para mapalago ang kagubatan.
At narito po Susan Enriquez mula po sa tahanan ng mga Pacquiao sa Binyan, Laguna. Susan. Yes, maraming salamat Arnold. Dito tayo sa tahanan at nga, ilang minuto lang mula ngayon ay papasok